kumbaga, function. Kasi hiwalay na, ano na yun, agency, which is the Human Settlement and Education Commission. So, ito po, yung ating itatalakayin regarding sa RE 9904. So, majority po dito yung 2021 Revised Implementing Rules and Regulations. So, tandaan mo ninyo, 2021 po ito. As of now, ni-revisit po namin yung IRR and there are some amendments or changes base sa pag-aaral namin na nadaanan din namin mga problema. So, eto, 2021. Baka sabihin nyo, pag lumabas yung 2024, eh, ba't sabi ni Ma'am Venus, ganito, ganyan. Tandaan mo ito, 2021 Revised Implementing Rules and Regulations. So, yung RA 9904 is Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So, the association refers to a homeowners association or neighborhood association which is a non-stock, non-profit association. So, hindi nag-engage o hindi pumapasok sa isang business. So, sino yung bumubuo ng association o ng homeowners or neighborhood association? So, the owners or purchaser ng palagi na subdivision or village or other residential real property. And also, awardees, usufructuaries or legal occupants of a unit, house, and or lot in a government or non-government, socialized or economic housing or relocation project and other urban estates. And also, underprivileged and homeless citizens na mag-undergo sa community mortgage program. And lastly, yung sinasabi natin na potential public housing beneficiary living in contiguous areas identified and accredited or recognized by or organized with the assistance of the LGU, DCUP, and UPSC, or POS or Committee of the Housing and Settlement Housing Program implemented by the LGU or NGA. Yung last po yan po yung sinasabi natin mga neighborhood associations. Next. So ano po ba? Magiging miyembro po ba ako ng isang asosasyon? Sabi dito, generally, membership is voluntary, pero may exception. If ever po, na nakaprovide po sa contract to sell, na mandatory ang membership, wala po tayong magagawa. And also sa deed of sale, deed of restriction, or annotated sa titulo ng inyong lupa. And also, an award under a CMP project or similar tenurial arrangement. So, wala, hindi po sinasabi na, o sabi ni Ma'am Beng, membership is voluntary, pero under naman kayo ng CMP. Wala kayo magagawa pagka beneficiaryo kayo ng CMP, kayo ay magiging miyembro. Next po. So, the neighborhood association kanina na-define ko na siya, potential public housing beneficiary living in contiguous areas. So, hindi po ibig sabihin na neighborhood association kayo o mga ISF kayo na wala na kayong karapatan na magtayo ng isang association. Binibigyan kayo ng karapatan ng batas na magtayo ng association. Next po. Basta po, kayo ay accredited ng inyong local government unit. So, mandatory registration. Hindi po magtayo tayo ng association para makapag-iil tayo ng mga putaw. Okay na yun. Hindi po. Once na may association kayo, you have to register with the DHSUD. And also, if you are previously registered sa SEC or sa HIGC, you have to apply for re-registration with us para magkaroon kayo ng legal personality sa aming ahensya. Next. Now, the term of existence of the association. Hanggang saan tinatagal yung buhay ng asosasyon ninyo? Depende sa Articles of Incorporation ninyo na naaprubahan ni SDC, ni HIDC, or ni HSUD or HLURB. So, sa SEC may nakikita pa kami 10 years, 25 years, pero sa HIDC may nakalagay 50 years, sa DHSUD 50 years, pero nung lumabas si Revised IRR, may choice. Ang mga new registrants
na maging perpetual yung kanilang buhay ng association. Eh paano kung yung mga nakaregister na? O pwede mo ba namin i-apply yung perpetual existence? O pwede naman, mag-apply lang kayo ng amendments. Next. So, yan na yun. O, next po. Next po. Next. So, grounds for revocation. You are registered. So, hindi po ibig sabihin, huwag po kayo magpakakampante o complacent na kayo ay rehistrado, eh, okay na. Huwag na tayo mag-submit ng reports, huwag na tayo magpa-eleksyon. Total, naka-rehistrado tayo, may legal personality na tayo. Hindi po ganun lang. Kasi, si ahensya o si departamento sa DHSUD, kami ay nag-evaluate ng mga corporate docket. Random. Pag kayo ay makatapat sa sinasabi namin random evaluation, ito po yung mga grounds. So, unang-una, pag may nagreklamo sa amin, fraud or misrepresentation in procuring its certificate of registration. So, sinasabi niya, siya lamang ang asosasyon sa lugar na yon o sa community na yon, pero hindi naman pala. Dalawa pala sila. So, may fraud. May kasinungalingan na ginawa. Serious misrepresentation on the purposes and what the association can validly do or is doing. So, dahil po sa ayuda, nag-create ang neighborhood association. Diba? Para lang may representation ng community. Pero hindi naman nila, yung purpose nila, hindi nila ginagawa. Pangatlo, non-submission of annual reports. So, annual reports, kahit na sabihin nyo, every 2 years po ang election namin. So, every 2 years po ang submission namin. Hindi po. Kasi, meron nun nilabas si RA 9904 na dapat kayo ay mag-update ng records sa amin every year. So, you have to submit general information sheet, financial statement, updated list of members, minutes ng General Assembly meeting. Bakit meron? Bago yan eh. Yan may minutes ng General Assembly meeting. Bakit po? Kasi, ang mga asosasyon hindi nag-conduct ng annual General Assembly meeting. Nasa bylaws nyo yan. Every time o every year, you have to conduct annual General Assembly meeting. Then, for CMP projects, failure to submit an application to the social housing. Hindi kayo na-take out for more than 5 years. So, hindi kayo CMP. Kung pwede namin kayo revoke. Sa mga off-site naman, 6 months po. Na hindi na-applicate, hindi na-aprobahan yung application nyo sa social housing. Pwede namin kayo revoke. Next. So, rights of every homeowner. Tandaan mo ninyo kanina, mandatory, voluntary membership. And also, ang title natin is Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, hindi ibig sabihin na ang RA 9904 ay exclusive lamang sa Homeowners Association and homeowner members. So, hindi ho. At yung mga homeowners saklaw ng RA 9904. Nasabing homeowners, so hindi mga miyembro. Basta kayo ay homeowner, nakabili kayo ng property, homeowner kayo pero hindi kayo miyembro, saklaw kayo ng RA 9904. Ano yung karapatan ninyo bilang hindi miyembro? To enjoy the basic community services and facilities of the association provided na kayo ay nagbabayad. So, ibig sabihin, ang mga non-members, kailangan pala rin magbayad. Diba? So, hindi ibig sabihin, kayo ay exempted sa pagbabayad. Tandaan mo ninyo, may nakukuha kayong benepisyo. Ano yung benepisyo na yun? Sabihin na natin, security, garbage collection, street lights. Hindi naman pwedeng shoulderin yan ng mga miyembro lang. Kayo ay nakikinabang bilang homeowner. So, kailangan may binabayaran. Next. Duties and responsibilities of a homeowner.
So, pay the necessary fees, charges. So, kung ano man yung benepisyo na kukuha mo, babayaran mo. Kung may security, babayaran mo. Pero kung walang serbisyong binibigay ang association, ano babayaran mo? Eh, di wala. And also, comply with the subdivision rules and regulations, policies, and means of restriction and covenants. So, nandun kayo sa loob ng community na may deed of restriction, may sariling polisiya. Hindi kayo membro ay hindi kayo susunod. You have to follow and comply. Then lastly, comply with the orders, rules, and regulations and other issuance of department. So, ganun din po yun. Kasi kami ang nagre-regulate ng mga homeowners association. Next. Rights of a member, kayo na po yan. Avail of enjoy community services and the use of common areas and facilities provided po that the member is in good standing. So, kayo ay nag-enjoy, kayo ay nakakapagbayad, so kayo ay member in good standing, so you have to enjoy kung ano man po yung benefits na binibigay yung Homeowners Association. Inspect association books and records of the association. Kayo ay in good standing. Pero, minsan, na nagsusurpas, kumbaga sumusobra yung mga member. Instead to inspect, ginagawa, gusto nila i-audit nila. Iba ang inspect, iba yung audit, ha? Ang audit ay para sa external and internal auditor. Kung meron po kayong reklamo regarding sa financial statement, and then, magreklamo kayo sa Human Settlement Adjudication Commission. Demanda nyo yung mga officers nyo. Participate, vote, and be eligible for any elective or appointing office of the association subject to the qualification. So, hindi porket ako ay miyembro, pwede na ako tumakbo. May mga qualification yan. Participate in association meetings and referenda provided po na kayo ay member in good standing pa rin. So, huwag kayo magre-reklamo sa opisina kung kayo ay delinquent member, declared as delinquent member, tapos hindi kayo nakakuha ng invitation for the General Assembly meeting. Kasi ayan na po yan, no? So, hindi kayo makakasali. Kasi unang-una, mga delinquente, sila yung maiingay sa mga assembly meeting. Diba po? Okay. So, yung panglima, demand and properly received deposits, yan po yan yung mga construction bond, kung ano man po yung bond na inaano ng Homeowners Association. Dapat, ibabalik sa homeowner member o homeowner yung buo na yung bond eh. Deposit yan. Then, enjoy your garden rights as may be provided for in the association bylaws. Meron pang karapatan na naka-indicate. Bukod dyan, sa bylaws ninyo, dapat na-enjoy yun. Duties naman ho. So, may karapatan kayo, may obligasyon kayo. Timely pay monthly dues, fees, and special assessments. So, may mga homeowners association, may pagka nag-advance ka ng payment annually, may discount. Parang yun yung pang ano nila eh, pang engganyo. Then, attend meetings of the association, wag mo na isipin ninyo, nagbabayad naman ako, hindi na ako mag-a-attend. So, karapatan ang obligasyon nyo yan. Support and participate in projects and activities of the association. Comply with other duties as required by the association bylaws, policies, rules, and regulations, and deed of restriction. In case naman po na under po kayo ng CMP or LCAP and other similar programs, timely pay monthly amortization. Kung magkano babayaran nyo sa property ninyo na under po ng CMP or ng LCAP or any government or the local government housing projects, dapat binabayaran nyo. Bukod sa buong taon, nagbabayad kayo ng amortization. Next po. The lessees. Mga renters po ba pwedeng maging membro? Sabi dito, nakabold, except members of associations organized to avail
of the benefits of the CMP and NHA projects and similar tenurial arrangements. Hindi pwede maging miyembro, ha? Sabi daw, except eh. Pag kayo ay sa CMP, unang-una, may lease purchase agreement yan, bawal magpabuka. Kaya nga kung kayo binigyan ng pabahay, kasi kailangan ninyo. Kung paupahan nyo, ibig sabihin, hindi nyo kailangan ng pabahay. Okay? Alesi. So, hindi kayo CMP, hindi kayo NHA. Alesi of a member under a contract with a term of at least 1 year may qualify to be a member. So, pwede. Kung kayo ay hindi under ng CMP or NHA, ang lessee ay po pwede maging miyembro kung may contract of lease at least 1 year. And also, nagbigay ng approval si homeowner member o si lessor na siya ay, o ang lessee niya ay po pwedeng maging miyembro. Okay? So, yun. O pwede naman. Next po. Voting rights, unless otherwise provided in the association bylaws, kahit gaano pa karami sa community ninyo o sa subdivision ninyo, ang property ninyo, isa lamang ang boto. Pero sabi nga, unless otherwise provided. So, ibig sabihin, check nyo yung bylaws ninyo. Baka sa bylaws ninyo, naka-indicate doon, number of properties is equals to number of votes. Pero kung wala po, nakalagay each household member, ganyan-ganyan, or each household, something like that, eh, isa lamang po ang inyong boto. Kahit usap po yan, kahit di may yan. So, under section 10 ng RA, RA po ito ha. Rights and powers of the association. The association na po yung pinag-uusapan. Adapt and amend the articles of incorporation and bylaws, rules, and regulations pursuant to existing laws subject to consultation and ratification of the majority of the members. So sabi nga, nakarehiso na kayo, ay gusto nyo maging perpetual yung term of existence ninyo, mag-amenda kayo. Eh, ang bylaws ninyo, 3 years ang term of office. Eh, sabi niyo RA 9904 hanggang 2 taon lamang. So, amyendahan ninyo ang bylaws ninyo. Kasi hindi po compliant sa RA 9904. Sue, defend, or intervene in litigation affecting the welfare of the association and the subdivision or village. So, gamit ang inyong pangalan na asosasyon, which is nakarehisto sa amin, kayo ang may legal personality. Kung hahabulin nyo ang isang miyembro dahil sa kanyang pagkakautang, demanda ninyo kung pwede, gamit ang inyong homeowners or neighborhood associations. Regulate the use, maintenance, repair, replacement, and modification of common areas and cause additional improvements to common areas provided that they do not contradict the approved subdivision plan. Kung CMP kayo, may subdivision plan yan, di ba? Approved. Huwag mo gagawa, basta-basta, na i-modify ninyo ang inyong subdivision plan, ang inyong community. Kasi, ina-apply yung alteration yan. So, yan ho. Yung sinasabi, bago pwede kayo mag-modify, basta hindi mo kayo magko-contradict kung ano yung na-aprobahan na subdivision plan. Next. Regulate access to or passage through the subdivision roads for purposes of preserving privacy, tranquility, internal security, and safety and traffic order. So, provided na may public consultation, existing laws and regulations are met, authority of concerned government agency or unit to sustain, and then there is a memorandum of agreement. Ano po ba yung mga yan? Kung ka, community ninyo, meron kayong karapatan i-regulate yung mga pumapasok sa loob ng community dahil gusto nyo na safety and security. Paano naman to? May public consultation, if ever po, na meron kung kayo i-implement na mga policies dapat alam ng mga miyembro ninyo. Or, kunyari, may intern subdivision. Kaya yung subdivision nyo, meron dadaan na taga ibang subdivision
ever na mag-provide kayo ng vehicle pass o sticker, may public consultation. And also, yung sticker na yun, hindi lamang po exclusive din sa inyo, sa community niyo. Baka mamaya may dumadaan na ibang taga-subdivision sa inyo. Dapat alam din nila. And then, letter E, high discharge or contract managing agent to other employees. Ito po sa mga malalaking subdivision na yan. Pag hindi na nila kaya, siyempre, alangan ng utusan yung mga nasa high-end subdivision, di ba? So, kumukuha ho sila ng mga admin officer, ng mga trabahador o mga clerk. Then, subject consultation and approval of the simple majority of members kung bibili ng mga property, real or personal property. Dahil ang pera na yan, ng association niyo, ay di sa mga officer ng galing, kundi sa mga miyembro. Ensure the availability of quality water services at reasonable price and not exhaustion. So, if ever po na mother meter po kayo, hindi kayo individual meter, so, ang nag-manage niyan, the homeowners association. Tandaan po ninyo, pag nag-build po kayo ng butaw, hiwalay po yan sa bill ng kuryente. Kasi, may na-encounter kami, hindi nakakapagbayad ng association dues, pinupukulan ng kuryente, ay ng tubig. So, hiwalay po yan, ha? Kung if ever na hindi kayo individual water meter. Then, upon consultation, grant easement, leases, concession, and authority to use common areas and petition for or consent to the vacation of streets, alley, and alleys. Kasi may mga, hindi ko naman nila lahat. So, but some of the CMP or even sa subdivision, nag-extend ng property line. So, may karapatan po ang association to vacate basta may public consultation. Huwag naman kung kayo magsisira ng mga property na walang public consultation. Kahit naman sa barangay nag-aanong siya mo, yung mga extended na property niyo, tanggalin nyo niya, o hindi, pag hindi pa nila ginawa, ang barangay na nagtatanggal, di ba? Pagka mga open community. Next. Impose and or collect reasonable fees for the use of open spaces, facilities, and services of the association to defray necessary operational expenses. Diba, sabi ko kanina, you are a non-stock non-profit association. Kaya hindi ko pwede mag-engage sa business. Pero, pag nagpaparenta kayo ng mga multi-purpose, basta open space, common areas, yun para maging additional ninyo income. Para sa maintenance ng yung multi-purpose na yung kunwari, kung pwede magparenta ha, sabi niya RA 9904. Para hindi lahat ay shoulder ng association dues. So, kung pwede parenta, pero kung naman yung to the extent na everyday may magpaparenta. Kasi may nangyayari, ang basketball court, hindi narerentahan, hindi na nagagamit ng mga homeowners. Nagagamit ng mga taga-outside, mga outsiders. Dahil pinarentahan ang pinarentahan. May mga ganung instances. Cost compliance with existing regulation on height easement, so it depends sa local government building code ninyo yan, and also sa deed of restriction. Subject to consultation and approval of majority of members, allow the establishment of schools, hospitals, markets, and other similar establishments that may affect the character of the subdivision or village. So, ibig sabihin, sa community ninyo, may magpapatayo na magiging open sa public. Sabi niya, other similar establishments na sa open, magiging open sa public, kailangan may approval at may public consultation. Bakit? Diba sabi ko nga kanina, may karapatan ng association to regulate yung mga pumapasok. So, kailangan may public consultation. Kasi, maapektuhan yung security ng isang community. Next. Suspend privileges and impose sanction upon its members for violation and or non-compliance with the association bylaws and rules and regulations. So, kung merong hindi sumusunod sa mga polisiya, sa mga orders, so kung pwedeng masuspend kung ano man yung karapatan
o kung ano mga pribilehiyo na binibigay sa isang miyembro. Petition for the creation of separate barangay independently. So, ibig sabihin, basta muna comply ninyo yung Local Government Code of 1991. So, marami yan. Maraming requirements yan kung gusto nyo na magkaroon kayo ng sariling barangay. So, basta ang LGU yan. Then, exercise other powers conferred by the bylaws and the DHSUD necessary for the governance and operation of the association. Next po. So, delinquent member. Diba, may ang delinquent, tatlong, sabi ng sabi ni bylaws, 3 consecutive, cumulative, iba po yung consecutive sa cumulative. 3 cumulative months. O, sabihin na natin, pag sinabi cumulative, hindi po yung sunod-sunod kasi consecutive yan. Cumulative, bayad ka ngayon, next month hindi, tapos bayad uli, hindi. So, pagka sinuma total mo, nakatatlong buwan na at least, kung pwede, candidate ka na for delinquency. Pero, may procedure dyan. Diba, sabi ko nga kanina, declared. Hindi porkit na tatlong buwan na hindi nakakagbayad, automatic delinquent. Hindi po yan, ha? So, may procedure. Siyempre, bibigyan ka ng notice, bibigyan ka ng kung anumang notices dyan, na you have to explain written. So, or otherwise, ayaw nyo mag-comply sa notice na yan, o sa letter na yan, then, may gagawin ng Board of Directors. So, it's either extend, bigyan kayo ng another grace period, baka mamaya, wala talaga yung pambayad, sige, ano pang bigyan. Pero, kung pwede si Board of Directors, ay ideklara ka bilang delinquent member. Yun yung sinasabi natin. That declared siya. Doon malalaman natin na delinquent. So, yung board resolution na yan, na delinquent si Mr. Juan de la Cruz, yung board resolution na yan, dapat may kopya siya. Plus, ang aming opisina. So, ano pa po yun? Yun lang po yung isa lang sa grounds niyan, yung hindi pagbabayad. Kasi may additional, which is commission of conduct inimical to the interest of the association and or the community as provided for in the by you. So, ibig sabihin niyan, gumagawa ng focus-focus. Gumagawa ng sariling interest. Baga para sa kanyang beneficio lang. Kaya gumagawa ng kalokohan. So, yun po. Failure to attend membership meetings. At least, sabi niya, 3 consecutive naman to. 3 taon na, o 3 beses na hindi siya umattend. Sunod-sunod. So, yun po So, hindi porkit na nagbabayad ako ng butaw, inconstantly na ako. Pwede pa rin pala ako na ako ay madeklara dahil hindi ako umattend. So, kung pwede naman nung kayo, wala kayo doon, pero umattend kayo through proxy. In spirit, andun kayo. Pero physically, wala kayo. Binigyan nyo ng proxy o authorization ng sino man dyan na in legal age na mag-proxy on your behalf. In case naman ng CMP or LTAP, failure to pay at least 3 monthly amortizations. So, hindi lang tayo sa butaw kung kayo ay CMP, hindi kayo lamang po nakakonsentrate sa butaw, kundi pati sa amortization. Delinquent member, a member who has been declared delinquent or not notwithstanding is not entitled to exercise the rights of a member. But nevertheless, sabi niya, nevertheless, to pay all fees and dues assessed of a member in good standing. Ibig sabihin niyan, hindi pa po kayo, kumbaga, kayo ay delinquent lang, pero kayo ay member. So, patuloy pa rin mo kayo magbabayad. Okay? So, hindi mo kayo excuse
na hindi magbayad. Magbabayad pa rin kayo. Okay? Maliwanag ko, but is nevertheless. Okay? Next. Delisting or expulsion, kunya substitution. Expulsion, submit within 10 days from adoption. So, yung resolution. Board resolution, expelling the member. Kasi talagang pasaway at hindi nagbabayad ng kanyang buta or ng monthly amortization. Proof of receipt by the expelled member or proof of service the last known address. So, ibig sabihin, yung notices, yung board resolution, expelling the member, kailangan binigyan nyo siya ng kopya. Eh, paano ma'am? Wala na po siya dito. Paano nyo ma-receive? Tandaan ho ninyo, nakalagay ho dito, proof of service. Pakurir nyo, kaya registered mail. Last known address, ang huli nyong pagkakaalam na address ay yung kung nasaan siya sa community ninyo. So, ibig sabihin, may palatandaan na nagpadala kayo. Courier or registered mail. So, pag sinabing courier, receive, may video na, and then registered mail. Proof of receipt of a copy by the LGU or Housing Settlements Unit for the agency administering or managing the housing project. So, ibig sabihin niya, mga yan, binigay ninyo kung saan kayo under. Kunyari, sa social housing, bigay nyo sa social housing. Pero, huwag kayo basta-basta magsasubstitute. Dahil sabi ni social housing, sila pa rin mo mag-a-approve. Hanggat hindi nababago yung pangalan dyan, kunyari, si ang original beneficiary ay si Mr. Juan de la Cruz. Kaya lang pinalitan ni Mr. Jose Rizal. Si Mr. Jose Rizal, hindi pa po siya member. Kasi hindi pa siya approved ni social housing. Kahit magbayad si Mr. Jose Rizal under sa pangalan ni Mr. Juan de la Cruz, makukuha pa rin ni Mr. Juan de la Cruz yung titulo sa pangalan niya. So, hanapin mo pa si Mr. Jose, si Mr. Juan de la Cruz, si Mr. Jose Rizal. Ilang transfer yon, di ba? So, dapat, ayusin mo muna yung membership ninyo o yung substitution ninyo sa social housing. Next po. Directors and or officers, sabi dito sa RA 9904, under po kasi tayo ng corporation code. Not less than 5, but not more than 15. So, ibig sabihin, naglalaro lamang in between 5 to 15. Pero, depende yan sa articles of incorporation ninyo. Kung ilan ang nakalagay na board of directors. Eh, sabi ni RA 9904, hanggang 15. So, sa articles of incorporation ninyo, 5 lang. Pero dahil sabi ni RA 9904, hanggang 15 daw. Baguhin natin, gawin natin 15. Hindi ko pwede. Kung sinabi ni articles of incorporation ninyo, 5, pasok pa rin kayo sa banga. So, huwag kayo basta-basta magpabago ng number of board of directors. Mag-amyenda kayo para maaprubahan ng aming opisina. Lessees shall not constitute a majority of the board and also not qualified to be elected or appointed as President, Vice President, Secretary, and Treasurer. Bakit po? Dahil anytime po pwede sila umalis. Okay? Yan ay, in general po yan ha, sa mga subdivision o kaya hindi under ng CMP or NHA. Shall continuously possess all qualification and none of the disqualification. Qualified kayo tumakbo eh. So, dapat, yung qualification na yan, pag nakaupo kayo, dala-dala nyo pa rin hanggang matapos ang termino ninyo. So, sa removal, may petition of majority of the members in good standing. So, ibig sabihin, kung sa isa dyan o dalawa dyan sa board of directors na sa tingin na mga members ay pasaway, pero nagbubulag-bulagan ng mga kapwa niya board of directors, kung pwede mag-petition ang mga members in good standing. So, saan niya mag-petition sa board? Hindi po. Sa aming opisina. Kami ang mag-validate and also mag-verify ng signatures ng mga petitioners. Eh, paano naman po
yung mga board of directors, tinanggal ako as one of the board of the director. Hindi na ako miyembro kasi by virtue of board resolution, ako daw ay hindi na qualified to be a board of director. O pwede. Kung ikaw, kunyari, na-qualify ka, kasi in good standing ka eh. Pero nung naging member ka na ng board, hindi ka na nagbabayad. So, diniklara ka ng kapwa mo board of directors na delinquent. So, subject po yan para kayo ay mawala bilang miyembro ng BOD. Okay? Solution of the board, ganun din, petition ng members, 2/3, whether in good standing or delinquent, kung pwedeng ma-petition. So, sa amin pa rin magsasubmit ng petition. Next. Qualification ng directors. So, ito po, must be a Filipino citizen, must be of legal age, must be a member in good standing 3 months prior sa date ng election. So, ibig sabihin, kung June ngayon, election natin June, dapat noong March, in good standing ako. Diba? Kasi ang nangyayari, bakit inilagay yan? Ang nangyayari kasi, ngayon ang ating eleksyon. Tapos, ang gagawin ng mga board of directors na incumbent na gustong tumakbo pa rin, idideklara si Mr. Juan de la Cruz dahil malaking sagabal o malamang manalo ko, dideklara niya delinquent bago mag-eleksyon. So, hindi makakatakbo. O kaya, minsan, delinquent ka na ng habang panahon, eh alam mo magkaka-eleksyon ngayong June, so, last week nag-update ka para makatakbo. So, yun po yun. 3 buwan bago mag-eleksyon, dapat kayo ay in good standing. Eh, paano naman yun? March, in good standing ako. Pagdating ng May, diniklara akong delinquent. Kung pwede po ba ako tumakbo? Pwede. Kasi sabi, 3 buwan bago mag-eleksyon, ay in good standing ako. So, kung pwede ko tumakbo, kasi March, in good standing ako, ngayon lang ako may naging delinquent eh. Kung pwede pa rin ako tumakbo. Pero, pag ikaw ay nanalo, at nakaupo ka na, at hindi mo pa nasa-settle yung pagkakautang mo sa association, pagkaupo mo pa dyan, kung pwede ka nang i-remove. Kasi may delinquency ka. May resolution na delinquent ka. Diba nakakaya yun? So, sabi dyan, if you are declared as delinquent, tapos, masasettle mo na. Isasettle mo na lahat ng pagkakautang mo. Yung reinstatement naman, kumbaga, bababalik bilang member in good standing. So, nagbayad ka ng pagkakautang mo. Eh, si mga board of directors, ayaw mag-meeting dahil yung isang kasaway, galit ako dyan. Huwag natin na-reinstate yan kahit nasabi mong bayad na siya sa pagkakautang niya. Sabi ni Revise IRR, after 10 days na nakapagbayad ka, basta may proof of receipt, may resibo, 10 days after, automatic reinstated ka na. Okay? Kahit walang board resolution na kayo ay bumabalik bilang member in good standing. 10 days yan. Yun po yung automatic reinstated. Must be an actual resident of the subdivision or village. Siyempre, paano kayo makakapag-serve kung wala naman kayo residency sa community? As not being convicted by final judgment of an offense involving moral turpitude. So, ibig sabihin, final. Eh, paano ma'am? Pending pa ho eh. Pwede bang disqualify? Hindi po. Kasi pending eh. Wala pang final. Next. Under the
NHA, syempre, kayo ang beneficiaryo. Hindi ka pwede tumakbo kung hindi ka beneficiaryo. Yung katulad nga kaninang situation, di ba? Hindi ka pa substituted. Si Mr. Juan de la Cruz pa rin ang nakapangalan. Pero, naniningil na si member, ay si association, sa masasubstitute na si Mr. Jose Rizal. So, si Mr. Jose Rizal hindi pa pwede tumakbo kasi hindi pa siya substituted. Hindi pa siya napapalitan si Mr. Juan de la Cruz. Hindi pa nalalagay ang pangalan ni Mr. Jose Rizal sa list of beneficiaries. The legitimate spouse of a qualified member, when qualified in his or her own right and not disqualified, so masyadong magulo pagka binasa nyo, ito lamang po ibig sabihin yan. Kung kayo ang miyembro, ang asawa nyo ay gustong tumakbo, ikaw ay hindi tatakbo, ang asawa mo tatakbo, ikaw ay member in good standing, kung pwede siyang tumakbo. Paano kung ako, delinquent member, ang asawa ko tatakbo, kung pwede ba siyang tumakbo? Hindi. Kasi delinquent ako. Ang sabi niya, kung ano yung account, status ng account ni member, dala-dala ng kanya asawa. Kaya kung ako ay hindi qualified to run as board of director, ang asawa ko ay hindi rin kwalipikado. Next. Disqualifications. So those found guilty of having committed fraud, falsification, defalcation, or any other act inimical to the interest of the association. May nagreklamo sa aming opisina. Hindi kami gumagawa ng eleksyon, pero ang mga board of directors ay nagsasabi na nagkaroon kami ng eleksyon. Merong katunayan na pinareceive sa aming opisina, sa ahensya namin. So, kami ba, as DHSU Regulatory Office, ang magsasabi na, oy, mali yan na nagpa-falsify kayo ng documents, hindi po kami. So, hindi si DHSU, hindi sa amin, kung pwede nyo kami inform. Pero, kung magdedemanda kayo sa Human Settlement Adjudication Commission, kasi magbabasa sila sa facts and evidences. So, kung pwede, yung mga gumawa ng mag-falsify ng documents, kung pwede sila ma-disqualify. Former officers or directors, trustees of the association who have not turned over the books, funds, records, and properties of the association established to be in their custody during their term. So, paano mo siya mag-disqualify? Eh, nag-demand na kami sa kanya eh. Hanggang ngayon, di pa sila nag-submit o nag-turn over. So, inform niya ang opisina. Kunyari, bago nagkaroon kayo ng eleksyon, tapos, sabi ng Section 97, within 15 days after the election, magta-turnover na po ang mga losing o yung mga previous board of directors sa newly elected board of directors within 15 days. Kasi sa lumang IRR, 60 days. Ito, sabi dyan sa Section 97, kahit walang demand letter, within 15 days, dapat mag-turnover na. Pero kung mag-extend ng 15 days, o kanya after 15 days wala pa rin, doon na kayo mag-demand. Mga newly elected officers sa mga previous board of directors. Kung hindi pa rin mag-turnover, dalawa lang ang choice nyo. It's either i-demanda ninyo ang mga previous board of directors or inform the agency or the department or the DHSU lead na yung mga previous board of directors ay ayaw mag-comply sa Section 97. Kami na ang mag-a-advise o magbibigay ng directive sa mga previous board of directors na they have to comply with Section 97. Otherwise,
magiging subject for disqualification yung status nila. Okay? So, yun po. Dapat i-inform nyo kami. Then, former incumbent board who justifiably refused to call an election. May mga board of directors o may mga presidente po ito tayo talaga magpatawag ng eleksyon. So, 8 years, 10 years, hindi nagpapa-eleksyon. Tinali na kanila yung board, yung association. Then, meron yung procedure dyan under Section 89. Those who have reasonably failed and or refused to comply with the orders of HLQRB, HSUD, or HSA. So, ayaw mag-comply sa decision ng Korte. Sinabi ni Korte, within 15 days or within 30 days, you have to call for an election. Di pa rin nag-election. So, subject for disqualification yun. Next. Members who are trustees or directors and or officers of another association. Homeowners Association. So, sabi may nagtanong sa akin, ma'am, pwede po ba yung officer siya ng PODA nila tumatakbo mo sa Homeowners Association? Di ba sabi, bawal daw yun? Pwede naman kasi iba yung entity ng TODA sa Homeowners Association. Okay? Those who have been declared or found by the HSAC in adversarial case who have instigated, incited, or initiated the conduct of an unauthorized election. So, illegal election yan. So, sabi dyan, si HSAC, unauthorized election. Siya po yung mag-decide. Si HSAC, kung talaga merong unauthorized election. It will be treated as election protest. Those imposed with penalty of disqualification in any case filed before the HLURB and or HSAC. May mga decision na perpetual disqualification. Next po. So, term of office. Sa revised IRR na 2024, mawawala na to. Kasi whether 50% less 50% o more than 50% pa natitira, yung isa-serve nyo na lang po yung unexpired term. Pero, wala pa naman kung tayong 2024 revised implementing rules. 2021 pala. So, I-explain ko pa rin. If ever, na more than 50% pa ang natitirang term sa mga board of directors, kunyari, December ang inyong election, every year, nagpa-election kayo March. So, more than 50% pa ang natitira. Ang iyong po ng mga nanalo, yung unexpired term. If ever naman yung December ang inyong election, July kayo nagpa-election. So, less than 50% na lang yung remaining. So, ang mangyayari, the unexpired term, which is July to December, and another 1 year, 1 full term. So, ganun po yun. Yung sa 2021. So, yung 2021 pa rin ang ating pinag-follow. Next. Quorum in meetings, pag-transact ng business, whether sa Board of Directors and sa General Assembly, kailangan lahat 50% plus 1. What if naman mag-decide? Kasi hindi kami lahat ba ang kukunin ba natin quorum out of total number of members o total number of Board of Directors or those present? Sabi dito, those present in which there is a quorum, yun ang doon tayo kukuha. Sabihin na natin 15 kayong Board of Directors. 8 ang kumaten, so may quorum, di ba? 8 ang kumaten. May i-ratify o may resolution kayo kailangan ipasa. So, out of 8, dun kayo kukuha naman ng quorum sa mga kumaten. Okay po? Ganun din sa General Assembly meeting. Next. Calling up an election, sabi dito sa Section 89, only the incumbent Board of Directors na may record sa aming opisina
to President or Vice President, sila lamang po pwedeng tumawag ng eleksyon. Next. Quorum in election, all elections, dapat may quorum. So, 50% plus 1 pa rin. Next po. Unauthorized election o conduct of election, illegal election. So, sabi dito, conducted or called by any member or group of members regardless of standing. Other than by the incumbent board of trustees or directors on record with the DHSUD. The results of an unauthorized election shall not be recognized ng DHSUD and also shall be deemed null and void kumbaga, from the start pa lang, null and void na. All actions taken by the members who acted as trustees or directors and or officers arising from the legal election shall be void ab initio. So, ibig sabihin, hindi po natin i-follow o mali, kumbaga, null and void na po. Umpisa pa lang. Next. If the board of failure to call an election, sabi dito sa section 89, if the board or through the president or vice president fails to call an election within 30 days, sabihin na natin December 30 ang election ninyo. January 1, hindi pa rin nagpapatawa. Bilang tayo ng 30 days. Kung hanggang January 30, hindi pa rin nagpapatawa ang inyong mga board of directors, any member in good standing, any member ha, so ibig sabihin kahit isa, kahit dalawa, kahit tatlo, pwedeng mag-request o gumawa ng letter o mag-petition sa board of directors, address sa board na sila ay gustong magpatawag ng eleksyon. If the board hindi pinansin yung request na yan ng member in good standing, the member in good standing may report yung hindi pagbigay atensyon sa kanyang petition o sa kanyang request na magpatawag ng eleksyon. So, si DHSUD ang gagawa po ng letter address to the board of directors na they have to create an election committee or constitute an election committee. Otherwise, pag nag-fail po o within 10 days after the receipt of that notice of that letter coming from the Department of Human Settlements and Urban Development, kami na po ang mag-create ng telecom. So, enchampwera na po ang mga board of directors. Kasi meron na tayong meron na tayong ebidensya na ayaw nila magpatawag na eleksyon. Subject for disqualification yun. Then, the regional office, ayun nga, the regional office shall direct or the incumbent board to call an election and constitute an election committee. Next po. So, failure of the incumbent board, o sa last na, the election authorized and recognized by the regional office shall be deemed the official conduct of election of the association. So, nakapag-create tayo ng election committee. The election committee will prepare election guidelines, then magkoconduct ng election. Yung ginawang election na kinonstitute ng DHSUD, yung ELECOM, recognize po namin yun. Official po yun. So, hindi po illegal election yun. Kasi ang nagpatawag ng eleksyon ay ang Department of Human Settlements and Urban Development. So, huwag kayo magre-reklamo sa opisina, itindemanda ninyo yung mga nagpatawag na eleksyon. Kasi po pwede namin balikan yung mga board of directors na hindi nagpatawag ng eleksyon. Next. Postponement. Kailan nangyayari ito? Pag walang kumandidato, kulang sa kandidato. Sabihin na natin 15 kayo. Kaso, 5 lamang ang nag-file ng COC. So, walang quorum. Walang simple majority ng board. So, wala rin
mako-create na board resolution, dissolve pa rin sila. So, postpone natin ang election. So, sabi dito, any vote to postpone and call another election within 30 days from the initial date of election. So, kung magpatawag ulit ng another election. Next. Failure of an election, kailan nangyayari? Pag kulang sa quorum. Kulang sa mga bumoto naman to. Sabihin na natin, 8 to 12 ang ating election. 100 kayo. Ang haba nun 8 to 12, 4 hours. Tapos 100 members lang. Hindi nyo pa na-reach yung quorum. Sabihin na natin ang bumoto ay 50. 100 kayo. So, kulang na lang ng isa para maging simple majority o magkaroon ng quorum. Failure pa rin yun. Okay? Kahit isa na lang ang kulang. So, sabi dyan, ELCOM shall declare a failure of election and call another election within 30 days from the date of the failed election. Ngayon, nag-election kayo, kaso lack of quorum, failed election. Magpa-election kayo within 30 days. Next. Paano papasok yung holdover? After 2 subsequent elections. Ano yung subsequent? So, nagpa-election kayo nung una, kaso walang quorum. Pangalawa, nagpa-election kayo, wala pa rin quorum. Doon na papasok si holdover. Kasi, kahit anong gawin natin, hindi pa rin makakuha ng quorum. So, yun ha, tandaan mo ninyo. Doon pa lang natin masasabing holdover. Next. Kailan kami nagpo-conduct na election? Pag dissolve ang board of directors ninyo, pwede kami mag-conduct. Directive or order by the HSAC, the Court of Appeals, or Supreme Court, or whenever circumstances so want. So, yun po, kami ang nagpo-conduct na election. Next. Election contest. So, paano po yan? Kanino kami sa DHSU, di ba? Hindi po. Sabi diyan, kayo ay magre-reklamo, magpapile ng protest before the election committee. Kasi sila mo yung binigyan o inatasan ng board of directors ninyo or the DHSUD na mag-conduct ng election. So, yun po. Doon kayo magpapile ng election protest within 5 days after the proclamation ng mga bagong board of directors. Paano po yan? Disqualification. Kunyari, nag-file ako ng COC. Tinanggap ng mga ELECOM. Pagtingin ko sa mga finalist of candidates, wala ang pangalan ko. Sa tingin ko, qualified ako. Kailan po ako magpo-protesta? Tatapusin ko po ba muna yung election? Sabi nyo kasi within 5 days after the proclamation ng election. Sabi naman ni Revise IRR, sabi dito, within 3 days from the discovery thereof. Pwede na. Ay, hindi nyo napakabuti ng election. Kunyari, ngayon kayo na nag-file ng COC. Ay, ngayon pala, nag-file kayo ng COC. After 2 days, ipapropose na ni election committee yung mga finalists of candidates. Nalaman mo, hindi ka qualified. From the date of discovery, bilang kayo ng 3 araw, pwede na kayo mag-file o within. Pag sinabi ko within, sa loob ng 3 araw, kahit na pagka tingin mo, wala yung pangalan mo, pwede ka na mag-file ng protesta sa ELECOM. If ever na yung mga protesta na yan ay dissatisfied, hindi kayo satisfied sa nilabas na resolution ng election committee, so pwede nyo na pong i-file sa Human Settlement Adjudication Commission ang protesta ninyo. Huwag kayong magre-reklamo sa Department of Human Settlements. Pagdating sa eleksyon, matutulog lang yan. Sasabihin lang namin, we will advise you to file before the Human Settlement Adjudication Commission pagpatungkol sa eleksyon. Pagdating nyo sa
Human Settlement Adjudication Commission. Tapos na yung prescriptive period. Within 20 days lang after the date of the election, doon na kayo po pwede mag-file. Eh, nag 30 days na, nag 2 months na, pati-dismiss lang yan. Sayang ang effort. Huwag kayo sa amin, ha? Tandaan nyo, may Human Settlement Adjudication Commission pa. Bago sa amin. Pagka-protesta. Pagpatungkol sa election, hindi kami nag-handle. Pagpatungkol sa election, protesta tungkol sa election, hindi kami nag-handle. Tandaan nyo, ito po ay korte na mag-aapupunta. Hindi po sa amin. Next po. Ito na po. Prohibited acts under Section 99. To implement association policies, rules and regulation, and legal restrictions which have not been ratified. So, lahat po ng resolution, policies, o kung ano mang legal restriction yan, dapat ratified ng mga members. Especially, yung mga sisililin sa mga miyembro. To require the driver of any vehicle entering the subdivision, village, or community to surrender his or her driver's license. Bawal ho na kumuha ng driver's license sa mga driver. To collect fees, toll, or any amount from any person for passage through the subdivision roads except pwede naman daw kung ang homeowners association ang nag-maintain at nagbabayad ng real property tax. Pero kung sa local government yan, kung developer pa ang nag-ano yan, wala po. Okay? To prevent access or entry to or collecting fees or any amount for such purpose from any utility service or delivery provider. So, bawal ho maningin sa mga Grab, Food Panda, o kung ano man yan, Lalamove, na mga toll. Singilin nyo yung nagpapadeliver. Pero sa utility, yung mga service provider na yan, hindi yung kanyo sisingilin yan. Next. To prevent access or restrict the entry ng pag-install or pag-disconnect ng mga equipment, system or facilities sa loob ng subdivision. Pero na lamang kung may regulation kayo na bago pumasok si Globe Telecom sa inyo, nakakomply na ng mga certificate sa Homeowners Association. Kasi may nangyayari, kunwari, mag-i-install lang ng internet sa loob ng subdivision. Pero, under surveillance na pala yung subdivision nyo, nanakawan na. So, kailangan may mga certification, may precautionary measures in subdivision. To impose any fees, including parking fees, usage fees, and other similarly purpose charges in the use of roads, streets, and other open spaces. So, bawal maningil sa mga parking fees. Kahit open space pa yan, bawal. Maggawa kayo ng mga policy regarding sa pagpapark ng sasakyan. Pero maningil, bawal. Next. To require a buyer prior to purchasing a property within the subdivision or a subsequent homeowner to pay the dues and other charges left unpaid by the former homeowner. So, ibig sabihin, yung property na yan, pagmamayari ni Mr. Juan de la Cruz siya noon. Hindi nakakapagbayad si Mr. Juan de la Cruz. Nabenta lang ni Mr. Juan de la Cruz yung property niya. Without knowing na mga homeowner ng Homeowners Association. Nabenta kay Mr. Jose Rizal. Si Mr. Jose Rizal nag-move in. Tapos ang ginawa ng Homeowners Association, sinisingil si Mr. Jose Rizal ng kanyang mga pagkakautang. Bawal mo yun. Unless daw po, meron mo kayong kasunduan. Kaya, dapat, if ever po na may magbebenta o mag-ano, kailangan dumadaan sa Homeowners Association para alam ninyo, o alam ng Homeowners Association, o alam ng buyer na may mga liabilities pa yung former o yung seller sa HOA. To knowingly enact resolution in contravention of existing laws, rules, regulation, and ordinances. Sabi ni RA 9904, ang mga board of directors ay walang compensation. Diba?
gumawa ng resolution, 50% discount sa butaw. Bawal pa rin yun. Any monetary allowances, per dime, discounts, or ano, pagdating sa pagbabayad sa homeowners association, bawal. To commit other acts prohibited by existing laws, rules, and regulations promulgated by duly constituted authorities and the association bylaws. Next po. So, mag-a-appeal kayo. Naglabas ng resolution, naglabas ng order si aming departamento. Sabihin na natin, may notice of violation kayo dahil hindi kayo nagsasabit ng records sa amin, reports. Ayaw nyo pa rin mag-comply. So, binigyan namin kayo ng penalty. Lumabas ang penalty, wow, ang laki. Kung pwede mo kayo mag-appeal sa aming opisina. Sabi dito, file appeal, memorandum before the regional office within 15 days from the receipt of the assailed order o yung order na pinalabas ng aming opisina. So, magbabayad kayo ng proof of payment. Pag ganyan, may penalty, may amount. Magbabayad pa rin kayo ng bond. May appeal fee, then may bond pa kayo. Kasi, may pagkakautang kayo sa amin, ayaw nyo bayaran. So, magbabayad kayo ng bond sa aming opisina. Pero yung bond na yan, kaya ang bond deposit yan. If ever na napatunayan ng Office of the Secretary na walang grounds o walang, kumbaga hindi mabigat yung sabihin na natin yung penalty na yan, o pwede magbalik sa inyo yung deposit. And also, mawawala rin yung liability nyo sa aming opisina. Depende mo yan. So, within 5 days from the receipt of the appeal memorandum, elevate to the DHSU the legal service records relevant to the issues involved. So, yan, may appeal naman. So, paano yung ano namin, yung kunyari may kaso sa regional office muna, then maglalabas ng order. Pagka naglabas ng order, kung pwede magbigay ng MR, then after ng MR, hindi pa rin hindi pa rin binigyan ng resolution ni opisina o naglabas ng resolution, hindi pa rin kayo satisfied sa resolution, pwede na kayo mag-file ng appeal within 15 days sa Office of the Secretary. Pagka naglabas ng order si Office of the Secretary, kung mag-dissatisfied pa rin mo kayo, pwede nyo na mong i-file sa Office of the President hanggang sa Supreme Court. So, yun po yung sunod-sunod na paano yung procedure. Hindi ka tulad sa exact, then after Commission and Bank, after and Bank, CA, then Supreme Court. Next. So, penalties and sanction violates any provision of this Act, fails to perform his or her function, and or violates the rights of the members, shall be punished with a fine of less than 5,000 pesos but not more than 50,000 pesos and permanent disqualification from being elected or appointed as member of the board or officer or employee of the association without prejudice of being charged before the regular courts for violations of the provision of the revised penal code, civil code, or other pertinent laws. So, ang liit lang pala, sabi nyo, 5,000, but not more than 50,000. Depende yan sa violation nyo, ha? If ever na maglabas ko kami ng revised penalties o yung mga schedule of fees, hindi na ho kami per document 500 o 5,000, magkano ba yung namin? Document na yan. Ngayon ho, depende sa way o sa gravity ng violation ninyo. Kunyari, sabihin na natin yung general information sheet from the date of incorporation up to present, hindi kayo nagbabayad. So, mabigat. Maximum na yan. So, 50,000. Then, financial statement, di pa rin kayo nagsasabit sa amin. From the date of the incorporation
up to present, maximum 50,000. So, 100,000 na yung penalty. So, ganun po yung pag-compute. If ever maglabas na po kayo pinabagong schedule of fees. So, akala nyo 5,000 to 50,000, ganun lang. Hindi ho. Depende sa violation nyo. So, yun lamang po. Maraming salamat. Kung mayroong katanungan, bigyan nyo po muna akong 5 minutes. Babalik ko ako sa inyo. Sige po, so maraming salamat Ma'am Venus. Kain po muna kayo, merenda po muna kayo. Ayun, so